Hi, happy viewing muli sa ating mga friends and followers dito sa FB. Purihin ng Panginoon sa buhay nyo. Once again, I am your Pastor Sanjay Ridula and this is Kingdom Faith Ministry in Christ. Samahan niyo po ako muli sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos at sa oras na ito, ang atin pong pag-aaralan ay patungkol sa prayer. Kaya po ang pamagat po natin na nakasulat po dyan is what you should know about prayer. Ano ba yung dapat nating malaman patungkol sa prayer na hindi pwedeng hindi malaman? Amen? So, mayroon po tayong mga puntos na dapat nating malaman at maintindihan ito sapagkat napakadelikado ng isang tao ay nananalangin o gumagawa ng prayer life but hindi niya alam ito. Kaya marami pong walang ganang manalangin o walang ganang mag-pray sapagkat hindi po nakukuha yung tamang sagot ng kanilang panalangin or hindi po natupad ang kanilang panalangin. Marami po akong nakausap na sabi nila, nananalangin naman ako. Tumatawag naman ako sa Panginoon. Pero bakit? Yung aking panalangin ay parang hindi naman narinig ng Panginoon. Yan po ang ating tugunan ngayong oras na ito. Tugunan ng Panginoong Diyos ang mga katanungan na yan. So, dito po tayo sa ating topic na what you should know about prayer. Now, ano po ba ang prayer? Okay. Prayer is a man's communication. Ulitin ko po, prayer is man's communication with God and asking God to let His kingdom come and His will be done on earth. So, hindi lamang po tayo basta nananalangin, ngunit ito'y dapat mong maintindihan na ito'y communication. Ito'y pakikipag-usap mo sa Panginoon. Na once na sinasabi na communication, ito ay pagpapalitan ng information or message. Nagbibigay ka ng iyong message sa Panginoon at ang Panginoon mismo din ay nagbibigay ng message sa iyo. So a healthy prayer is hindi lamang ang isang tao nag-deliver ng kanyang sinasabi o message sa Panginoon, but that person na nanalangin ay meron din siyang na-receive na message mula sa Panginoon. That is unhealthy communication. At sabi diyan, communication with God and asking God to let His kingdom come and His will be done on earth. So mayroon po diyang basihan na kapag manalangin tayo, kasama dyan ang ating pakikipag-usap sa Panginoon, kasama dyan yung paghingi natin, ask. Ito'y petition. Yung legal term po niyan is petition. Yung prayer po is a petition, your request na mangyari ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Mananalangin ka o hingiin mo sa Panginoon na mangyari nawa o sana mangyari ang kalooban ng Diyos o ang pamumuno ng Diyos sa langit dito sa lupa. Yun po ang ibig sabihin ng prayer. So, ano pa po ba ang dapat nating matutunan? Etong tatlong mga bagay na to na ilalabas ko sa screen, ito'y tandaan po natin patungkol sa prayer. So, ito'y hindi pwedeng hindi mo malaman, kaibigan. Alam kong madalas kang nananalangin, madalas kang nag-pray, pero tandaan mo ito. Una, isa-isahin ko po, prayer is not optional. Ang pagpanalangin ay hindi po ito ay option. Yung parang pagpipilian mo kung gusto mo o hindi. Okay? It is essential. Ibig sabihin ito ay mahalaga at importante, hindi pwedeng wala. Bakit? This is the purpose for the fulfillment of God's purpose on earth. So kailangan ng tao mananalangin siya dahil ito'y essential, importante at hindi pwedeng wala. For one reason, for this reason, for the fulfillment of God's purpose on earth. Para matupad yung purpose ng Diyos dito sa lupa. Dahil nilikha tayo ng Diyos na mayroong purpose na matupad dito sa lupa. Second, to pray, eto tanda natin, kapag manalangin na tayo, we must enter into God's presence. Okay? Kapag manalangin tayo, tandaan natin na tayo ay pumasok sa presensya ng Panginoon. So,
dapat malinis ka. Before you pray, you ask forgiveness first. Before you ask or you ask request sa Panginoon, ask cleansing first. Kailangan po malinis po tayo. Ito po dapat ang ating gagawin. With the right spirit. Okay? Sa pagpasok natin sa presensya ng Panginoon, dapat malinis ka, ask forgiveness, at yung iyong tamang gagawin ay dapat with the right spirit, approach, and preparation. Kailangan mong pumasok sa presensya ng Panginoon at saka mo gawin ang iyong panalangin na ang iyong puso ay mayroong tamang approach, ang iyong espiritu ay tama, at ang iyong preparation ay tama. Hindi po yung kakagaling mo lamang sa ginawang masama, kagagaling mo lamang sa isang kasalanan na paulit-ulit and then parang direkta kang mag-approach sa Panginoon. Hindi ka man lang humingi ng paglilinis sa iyong pagkakamali o kasalanan. So, sabi dyan, with the right spirit, approach and preparation. Mayroon pong preparation mangyayari po. And the third is, when we know and obey God's will and ask Him to fulfill it, He will grant our request. So, sa oras na alam mo na, kilala mo, ano ang kalooban ng Diyos at ito'y iyong sinunod, at humingi ka sa Panginoon, ito'y diringgin ng Panginoon. He will grant our request. Now, ibig sabihin pala, na kapag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos at hindi mo sinunod yung natutunan o nalaman mong kalooban ng Diyos at basta ka na lang hihiling sa Panginoon, hindi niya rin ito ibibigay sa iyo. So itong tatlong mga punto na ito ay ating bibigyan ng linaw with the scripture. Ibig sabihin with the verses. Ayan, tingnan po natin itong una. Prayer is not optional. It is essential for the fulfillment of God's purpose on earth. Basahin po natin ang Matthew 6, 9 to 10. Okay? Ito po yung pagkakataon na tinanong po ng mga disciples si Jesus Christ kung paano daw po manalangin. Napakahalaga po dahil sa daming pwedeng itanong ng mga apostol kay Kristo, bakit ito pa yung katanungan nila? Bakit itong patungkol sa prayer? Ang sabi po diyan, paano po ba manalangin? Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple. This then is how you should pray. Sabi dito, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now, tingnan po natin yung sagot ng Panginoon. Tinatanong siya kung paano nga ba manalangin, at ang kanyang sagot, ganito kayo manalangin. Ito po yung iyong ipapanalangin. It means mayroon siyang priority kung paano tayo manalangin. Okay? Mayroon siyang ibinigay na mga puntos na kung sakaling manalangin tayo at kung manalangin na tayo, wag natin itong kalimutang hilingin. Dahil ito'y priority or ito ay important. Now, kapag ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng priority, it means talaga, or kung nakilala niya na ito ay priority, ito'y dapat din nating kilalanin na ito'y priority or unahin at hindi pwedeng mawala. Sabi diyan, Our Father, our prayer must be addressed to the Father in heaven. At yung Father natin na yun ay banal. Hallowed be your name. Ang kanyang pangalan ay banal. Kinikilala, nire-respeto, tinitingala, full of authority, the name of God. And then, sabi niya dito, your kingdom come. Bakit binanggit ng Panginoong Jesucristo na sana nawa dumating ang paghahari ng Diyos? Now, ang paghahari ng Diyos, ito ay rulership ng Panginoon, na siya ang ruler dito sa lupa. At ang kanyang pag-rule ay katulad ng kanyang pamumuno o pag-rule doon sa langit. Kaya po, prayer is not optional. It is essential. Why? Kaya tayo manalangin dahil nais nating ma-fulfill yung God's purpose on earth. Nais natin na ang kalooban ng Diyos ay matupad dito sa lupa, hindi ang kalooban natin.
Kasi po madalas po, ang atin pong prayer ay more on request to God kung ano yung nais natin. No, hindi po ganon ang panalangin. Mananalangin ka at kilalanin mo kung ano yung will or intention or purpose ng Panginoon. Once na malaman mo ito, dahil ito ay para sa kalahatan, ito ay protection sa iyo at kabilang dyan ang pagpapala para sa iyo or pagpapala para sa atin. Dahil kapag sinunod mo yan, ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa iyo or ang kanyang pangako ay ibibigay niya sa iyo. Pero kung manalangin lamang tayo ayon sa ating purpose or sa ating will, kalooban, ito'y posibleng against po tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya't hindi po dinirinig o hindi po tinutugon ng yes ang ating mga panalangin sa Panginoon. Kaya nagkaroon po tayo ng misinterpretation dito. Ito po ang madalas dahilan kung bakit ang mga prayer natin ay hindi po tinutugon ng Panginoon. Bakit? Dahil nananalangin tayo ng hindi kalooban ng Diyos. Kanino lamang? Kalooban mo lamang. And then, tutuloy po natin. To pray, we must enter into God's presence with the right spirit, approach, and preparation. Sa ating pagpanalangin, dapat papasok tayo sa presensya ng Diyos na mayroon po tayong tinatawag na right spirit, approach, and preparation. Basahin po natin sa James 5 verse 16. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Now, kung tingnan po natin yung verse na yan, nagsasabi po dyan kung kanino lamang panalangin ang mayroong effectivity or mayroong kapangyarihan na mag-effect. Bakit po? Ang ganito lamang na tao ang pwedeng diringgin ng Panginoon, righteous. The prayer of a righteous person. Now, the question is, yung bang nananalangin ang tao, siya ba ay righteous? Siya ba ay nasa tamang posisyon kung saan naka-align siya sa standard ng Panginoon? Yung word na righteous, mga kapatid, ibig sabihin siya ay matuwid sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin yung tao na yan ay nasa tamang position or direction according to God's purpose and will. Ang ibig sabihin po niyan, kung ikaw o sino man ang nananalangin, dapat yung tao na yan, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-iisip ay naka-align with God's will. Naka-align sa standard ng Panginoon. Doon lamang siya magkaroon ng rights o karapatan humiling. Dahil ang prayer po ay isang tinatawag po ito na petition. Ang meaning po ng prayer na ating kinikilalang prayer ngayon in Hebrew term, ito po ay petition. Ang word na petition is legal term na ito'y ginagawa kapag tayo po ay humihiling o nagre-request sa ating government. So ang isang tao na against sa government ay hindi siya pwedeng maghingi ng kanyang request o magbigay ng kanyang request. Wala siyang karapatang mag-request because he is not a law-abiding citizen. Kung siya naman ay law-abiding citizen, therefore, free siya na mag-execute ng kanyang rights. So, ganun din dito sa ating paglapit sa Panginoon. Dahil ang kingdom ng Panginoon is like a country or a government. Meron po siyang law, meron siyang instruction, meron siyang standard. Only those person who are aligned with the law and standard of God are those who have the right to request, to ask. Doon sa kanilang hiling, doon mabibigyan sila ng Panginoon kung sila ay meron silang pagsunod sa Panginoon. Now, marami po kasi sa tao na direktang nananalangin pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't ang Panginoon ay hindi niya ito dinig. Kung kaya't hindi niya ito ibinibigay. Kaya dumadaan ang tao sa maraming problema nang dahil sa hindi na nga tayo align sa Panginoon, and then
lumalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo dinidinig ng Panginoon, mas lalo pa po tayong nagkaroon ng misconception sa ating paniniwala o pananampalataya. Then, papasok siya sa church, akala niya sa kanyang pagpasok sa church, sa kanyang pag-attend sa church ay enough na. No, mga kapatid, hindi po church ang usapan natin dito. Ito po ay righteousness. Ito po ay pagkamatuwid sa paningin ng Panginoon. It means we are living according to God's standard. That is righteous person. So doon lamang matutupad ang panalangin ng tao. Kung sakaling nanalangin siya ng kagalingan, nananalangin siya ng mga pagpapala, ibibigay lamang ng Panginoon ito kung ang tao na yan ay righteous or matuwid siya. So, pagsikapan natin na maging matuwid o maging righteous, pagsikapan natin na tayo ay malinis sa paningin ng Panginoon, hindi lamang natin pagsikapan na manalangin. Dahil anytime pwede kang manalangin. But masasayang lamang ang iyong panalangin, kaibigan, kapatid, kung hindi ka righteous. Ibig sabihin, wala kang karapatang humiling sa Panginoon dahil hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Obedience po ang pinag-usapan natin dito. Now, tuloy po natin. When we know and obey God's will. Okay. Sa oras na alam na natin ang kalooban ng Diyos, it means mayroon kang alam sa standard ng Panginoon. Sinasaliksik mo to. Minamahal mo at inaaral mo ang kalooban ng Diyos, standard of God, the laws of God, the instruction of God. Alam mo, then you obey. Sinunod mo ito. Okay? Yung kalooban ng Panginoon. Then that's the time you ask Him to fulfill it. Ibig sabihin, ang iyong prayer lamang ay nagdidepende sa iyong kaalaman patungkol sa standard ng Panginoon at tinupad mo, then hihilingin mo sa Panginoon, Lord, your will be done. Lord, according to your promise, according to your word, I am asking this to you. I ask this to you. Okay? I claim it, Lord, because you said in your word. Kaya ibabalik natin sa Panginoon yung kanyang mga sinasabi doon sa salita niya, sa Biblia. Because you have said in your word, dahil kapag hindi po ninyo ginawa ito, Panginoon, your name is in trouble. Magkakaroon po ng kahihiyan ang pangalan ng Panginoon kapag siya ay hindi tumutupad sa kanyang pangako. But first, you should make sure that you are aligned in the standard of God. Hindi ka pwedeng mag-apila o direkta mong tanungin o hingiin sa Panginoon ang gusto mo kung hindi ka naman aligned sa standard ng Panginoon. So first, you have to know the standard of God, the will of God, and you have to obey. Mayroong munang gagawin ka. May requirements po ito. It means qualification, kapatid. If you are not qualified, then hindi mo ito matatanggap yung iyong request. So, He will grant your request only if you know and obey God's will and ask Him to fulfill it. Tingnan po natin dito sa Proverbs 15:29. Sabi po, the Lord is far from the wicked. Ang Panginoon ay malayo siya sa mga salungat sa Kanya, sa mga hindi sumusunod sa Kanya, sa mga lumalapit lamang sa Kanya kapag may pangangailangan. Now, ang Panginoon po ay hindi po siya parang grocery store na lalapit tayo dahil meron tayong kukunin sa Kanya. Meron tayong mga gustong mga bagay na siya lamang ang makakapagbigay. Hindi siya katulad ng ATM machine na kapag isiksik mo o isaksak mo ang iyong card at magdadial ka ng amount, lalabas dyan. No, hindi po ganoon ang Panginoon. There is a requirements for that. You have to qualify the requirements. Ang requirements dito is know the standard of God and obey it. And once you know and obey it, ask God to perform it in your life and He will grant it to you. So nagbabase ito ng karunungan mo patungkol sa nais ng Diyos at after mo siya maunawaan, iyong susundin. I-perform mo siya. And then you will ask God
Lord, according to your word, according to your will, do it. Kaya ang Panginoon ay hindi mag-atubiling gawin niya o hindi siya magdadalawang isip na ito'y kanyang gagawin sapagkat siya mismo ang nag-set ng standard na yan. You qualify. You qualify to request to God. Now, sabi diyan, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Now, nandyan yung word na righteous, matuwid. Nasa tamang direction ang kanyang buhay. Sumusunod siya sa standard ng Panginoon. Hindi ka pwedeng manalangin basta-basta kung hindi ka naman righteous. So, bakit natin to ibinabahagi? Upang maibsan po ang kalungkutan natin sa tuwing tayo nananalangin dahil hindi po natutupad. Kung kaya po maraming tao na misled yung kanilang prayer life. Akala nila once they go to church and pray, tataas yung kamay, mananalangin, kakanta, that's enough. No. It requires righteousness. It requires holiness. Bago po tayo diringgin ng Panginoon. Lalo na po tayo ay mga nakaanib na sa mga kung ano-anong relihiyon o pananampalataya patungkol sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin. At dito na po tayo magtatapos, mga kapatid. Tandaan po natin ito. God only listened to the prayers of the righteous people. Doon lamang pakikinggan ng Panginoon. Siya lamang mga matutuwid, mga sumusunod sa kalooban at naghahanap ng karunungan ng Diyos. Ang siya lamang tinutugon o sinusunod yung kanilang mga requests. Only listen to the prayers of the righteous people. God only answers the prayers that are lined up or in according to His will, purpose, and intention. Now, kung ang ating panalangin ay kontra sa purpose and intention of God, imposible na ibibigay ng Panginoon sa iyo ang iyong panalangin. Lalo na at the end of our prayer, ito po ang sinasabi natin.